Totoong dugo at totoong buhay ang nawala. Pinalagan ng mga pamilya ng EJK victims ang depensa ng kampo ni FPRRD na padrama lang umano ang mga ulat sa war on drugs. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi drama ang nangyaring patayan. Hindi ito sarsuela. Ito ang pahayag ni Randy De Los Santos, ang tiyuhin ng isa sa mga pinakakontrobersyal na biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa unang araw kasi ng confirmation of charges hearing ni FPRRD kahapon, tila sinisi ng Lead Defense Counsel na si Nicholas Kaufman ang media sa pagpapadrama umano ng mga naganap na patayan sa ilalim ng Duterte administration. It starts with the media, controlled by the powerful and the politically influential. With a sensational headline and a twisted editorial slant, the moguls sell their papers while promoting the partisan agenda of their backers in power. They highlight the salacious content while ignoring the true context, because that is what captivates the reader. And so it was with Rodrigo Duterte, whose speeches were fertile fodder for his enemies and detractors. A man whose hyperbole, bluster and rhetoric, once published, became a natural target for privately funded NGOs and human rights activists, a loose collective more commonly known as civil society. Pero para kay De Los Santos, totoo ang patayan noong panahon ng dating Pangulo. Nabunyag na rin daw sa investigasyon ng Kongreso ang tila isang kota at reward system sa ilalim ng Oplan Double Barrel ng Administrasyong Duterte. Ito yung mga totoong kwento ng mga naging biktima at malaki ang bilang ng mga naging biktima at napatay. Sa isang live streaming event hosted by Program Paghilom kahapon, nakausap din namin ang ilan sa pamilya ng mga drug war victims. Si Nanay Carmelita, 65 years old, kuwinento sa amin kung paano aniya pinatay nang walang kalaban-laban ang kanyang kapatid. Parang baboy yung ginawa nila sa kapatid ko. Ang hirap. Mahirap tanggapin. Sinakal na ganun. Lumabas nga yung mata niya. Kasi, tapos pagbaksak, dito, tapos tumusot sa mata. Tapos kisay-kisay ng ganun. Nakita siya. Buhay pa yan. Kiduwa uli. Tsaka siya tinira sa ulo. Kaya dalawa tama niya, pero dito, tsaka sa ulo. Bagaman dismayado raw sila na hindi pisikal na humarap ang dating Pangulo, patuloy silang umaasa na tutuloy sa isang full-blown trial ang mga alegasyon laban kay FPRRD at saan nila'y co-perpetrators nito sa kasong Crimes Against Humanity. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.